Inaasahan kong lilipat sa New. Inasahan kong lilipat ako sa New York at itutuloy ang pagpapatawa, pero napunta ako sa gitna ng isang geopolitical na alitan. Kaya ang mga kapitbahay mo. Ay parang ISIS. Oo, sobrang kakaiba talaga ng sitwasyon na ito. Naisip ko, kakaiba ito. Anong ginagawa mo? Ibig kong sabihin, mga Islamista ito. Sabi ko, kung mapapahamak ako, kasama ang mga Hudyo. Kaya ngayon, inimbitahan ko sa Quad interviews ang isang tao na matagal nang nasa Quad, ilang buwan na. Talagang nag-enjoy kami sa bawat sandali nito. Pero ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento sa likod ni Daniel Ryan Spalding. Daniel, salamat sa pagpunta mo. Salamat, masaya akong narito. Daniel, hindi ka talaga nawawala kapag may jera. Ibig ko sabihin, nandito ka talaga sa lahat ng pinakamahirap na panahon nitong mga nakaraang taon. At syempre, nakilala rin kita online tulad ng karamihan sa atin. Naisip ko, sino itong nakakatawang lalaking nagpapagaan ng masamang sitwasyon pero nagsasabi rin ng totoo? Kaya lagi akong interesado na maintindihan kung paano napunta sa Israel ang isang Canadian na hindi Hudyo matapos manirahan sa Berlin. Bakit ka naging fan ng Israel? Alam ko may kwento ka, hindi ka naman dati tagahanga. Lumaki ako sa Vancouver, Canada. At sa tingin ko, malaking bahagi ng pagkahili ko sa kulturang Hudyo ay nagmula sa pagmamahal ko sa mga unang impluwensya na humubog sa aking pagkamalikhain. Kaya talagang nahumaling ako sa Seinfeld. Pinapalabas ko lang ang mga episode ng Seinfeld at pinapanood gamit ang VCR. Nire-record ko sila nung bata pa ako. At paulit-ulit ko lang pinapanood ang mga episode. Gustong-gusto ko yung ganong klaseng situational na katatawanan. Yung kalokohan at yung mga karakter. Gustong-gusto ko sina Will and Grace. Gustong-gusto ko lahat ng magagandang palabas noong dekada 90, yung mga must-see na palabas sa telebisyon na may dating na parang Borscht Belt. At parang humor ng mga Hudyo yon. Hudyo at sobrang bakla. Bakla at Hudyong humor. Lahat ng script ng Golden Girls ay isinulat ng mga bakla o Hudyo. Gustong-gusto ko talaga ang pananaw na yon. Kaya malaki ang epekto nito sa sense of humor ko. Mahilig din ako sa mga pelikula ni Woody Allen. Kahit na medyo may problema siya bilang tao, pero gusto ko talaga ang mga pelikula niya. Sa tingin ko, ang pamilya ko rin ay talagang, alam mo na, makahudyo. Tulad ng lola ko, may mga kaibigan siyang nakaligtas sa Holocaust. At nandun ako, naririnig ko lahat ng mga kwento. Mga kwentong talagang lubang gumambala sa akin. Hindi ko nga maisip kung gaano kakilakilabot at kasama ang panahong iyon sa kasaysayan. At nung panahon na yon sa Canada, napakalawak ng edukasyon tungkol sa Holocaust. At nung panahong yon, unang bahagi ng dekada 90, kasabay ng panahon ng Schindler's List. Kaya natatandaan kong mulat na mulat ako sa kasaysayan ngayon nung bata pa ako. May mga kaibigan ka bang Hudyo sa school? Wala ako noon. Nagkaroon ako ng ilang kaibigang Hudyo nung nagsisimula pa lang ako maging adulto. Pero nung lumipat lang ako sa Berlin, talaga nagkaroon. May ilan akong kaibigang Amerikanong Hudyo. Pero talagang nung nagkaroon ako ng kaibigang Israeli, doon ko talaga nagsimulang maintindihan ang Judaismo at Israel. At pumunta ako rito at bumisita. Kaya lumipat ka mula Vancouver sa Berlin. Oo, umalis ako ng Canada sa edad na 25 at naglakbay. Nagtayo ako ng maliit na karera sa komedya at namuhay na palipat-lipat ng lugar ng maraming taon. Nakapagtanghal na ako sa halos 50 bansa. Wow! Pero sa huli, napagdesisyunan kong manirahan sa Berlin. Nagkaroon ako ng apartment doon ng 5 taon at gumawa ako ng iba't ibang masasayang web series. Sinubukan ko ring magsimula ng TV project doon, pero napakahirap gumawa ng isang bagay sa Ingles sa Germany. At pagkatapos, nagsimula akong bumisita sa Israel at alamin ang tungkol sa bansa, sa mga tao, at sa sigalot. At sa tingin ko, dahil sa matagal na cultural boycott sa Israel, maraming mga artista ang hindi pumunta dito at maraming tao ang hindi nakakaalam tungkol sa Israel dahil doon. Siyempre, ano ang mga impresyon mo tungkol sa Israel bago ka bumisita?
Sa totoo lang, tulad ng kahit anong bagay o lugar, hindi talaga natin alam kung ano ang isang lugar hanggat hindi tayo mismo roon. Kaya nga, sinubukan kong mag-day trip sa iba't ibang lugar dito sa Israel noong nakaraang taon para ipakita sa mga tao kung ano talaga ang buhay dito. Kaya makikita mo sa Instagram ko ang iba't ibang carousel ng biyahe sa buong bansa. Pero sa tingin ko, ang pananaw ko tungkol sa Israel ay ganito nun. Yun ay na ito ay isang tabu, na ito ay isang mainit na pinagtatalunang paksa at na maaring magalit ang mga tao kapag binanggit mo ito sa usapan. Ito ba ang natuklasan mo sa Berlin? Oo, kasi sa mga paglalakbay ko, hindi talaga ito lumalabas sa usapan. Tama. At hindi rin ito parang isang napakabigat na paksa. Tama. Kaya hindi mo binabanggit ang seryosong paksa sa magalang na usapan. Tama. Kaya nakakailang. Kaya wag na nating pag-usapan yon. Tama. At pero ang pagkakaintindi ko sa Sigalot bago ako pumunta rito ay may Israel. At may isa pang riyon na tinatawag na Palestina. Tama. At ang mga Palestino ay inagawan ng lupa o kung anuman at sila ay nakakulong sa likod ng pader at wala silang mga karapatan at sila ay inaapi ng isang uri ng okupasyon. Nakakalito ang lahat at mahirap malaman kung ano ang paniniwalaan at nakakailang lang. Kaya hindi mo na lang ito pinag-uusapan. Sa palagay ko, ganyan siguro ang tingin ng maraming tao tungkol sa bansang ito. Oo, kaya nakarating ka rito sa unang pagkakataon dahil may mga kaibigan kang Israeli sa Berlin na nagsabing, halika Daniel, pumunta ka at tingnan mo kung ano ang buhay sa Israel. Kaya dumating ako dito bago mag-COVID. Tama. Isang pagbisita bago mag-COVID. At talagang nagustuhan ko ito. Kaya bumalik ako ng ilang beses sa mga sumunod na taon. At pagkatapos, nagsusurap din ako para sa isang serye sa telebisyon sa Alemanya. At kaya naatasan akong gumawa ng treatment para sa konsepto ng isang serye sa telebisyon na nakabase sa pagitan ng Berlin at Tel Aviv. Parang gay drama serye. Tama. Kaya kinuha ako ng German na production company para isulat ang konsepto. Kaya 3 buwan din akong nanatili dito. At doon ko talaga natutunan ang marami tungkol sa lipunan. Dahil sinusurat ko ang seryeng ito. Pumupunta rin ako dito para mag-perform at gawin ang palabas ko. Sige, kailan simulang luminaw ang lahat? At ano ang mga nakita o natutunan mo na nagbago ng isip mo para sa ganitong uri ng itatagad? Dinala ako ng kaibigan ko sa Bethlehem. 3 araw at 2 gabi lang ako dito noon. At sa ikatlong araw, pumunta kami sa Bethlehem at nakita ko ang security wall. Una kong naisip, sabi ko, bakit hindi nyo nalang gibain ang pader at mamuhay nang mapayapa ng magkasama? Sabi niya, kasi may mga teroristang rehimen. Sa kabila ng pader. Napapasok at papatayin kami. Oo, sino ba talaga ang pumasok at pumatay sa amin? Yun ang pangalawang intifada. At hindi ko maproseso yun sa isip ko. Sabi ko sa sarili ko, oo, galit sila sa'yo dahil sa pagtatayo mo ng pader. Sige. Kung wala lang ang pader na ito, hindi mo sila pinapadaan sa mga nakakahiya na checkpoint na ito, at hindi mo sila tinatrato na parang barbaro, hindi sila magiging masama o galit sa'yo, at hindi sila magsasagawa ng terorismo. Tulad ng ideya ng jihadismo at Islamismo, at ang ideya ng pagsasagawa ng jihad, at ang katotohanan na ang mga grupong terorista na ito ay pinopondohan ng Republikang Islamiko ng Iran. Hindi ko kayang iproseso ang alinman sa mga ito. Kasi hindi yon ang mundo mo. Hindi yon ang pananaw mo. Wala kang ideya. Tama. At sa Israel din, malaya ang lipunan. Parang nasa Amerika o Europa ka, pero kaharap mo. Ang gitnang silangan. Nasa gitnang silangan tayo at kaunti lang ang nakakapansin sa atin. Tama. Kaya parang ISIS ang mga kapitbahay mo. Oo, sobrang kakaibang sitwasyon talaga yon. Tama. Nasa malaya at masayang lugar ka. Pero mga ISIS ang kapitbahay mo. Ganun lang yon. Tama. Sige, kailan nagsimulang luminaw sa'yo ang lahat ng ito? Pumunta ako sa Dead Sea kasama ang 2 kaibigan ko. Tama. At ako sa puntong yon, komportable na ako magtanong sa kanila ng mas detalyadong mga tanong at paliwanag dahil hindi ko pa rin lubos na maintindihan. At nagsimula silang magpaliwanag sa akin na ang Israel ay muling pagtatatag ng isang sinaunang kaharian na mayroong kaharian ng Israel at kaharian ng Juda
Libu-libong taon na ang nakalipas. At na talaga namang ang idea ng muling pagtatatag ng Estado bilang isang makabagong Estado ay isang kilusan para sa karapatan ng mga katutubo dahil sila ang mga katutubo ng lugar na ito, ng Levant. At ang mga Arabang Islamista ang mga mananakop ng Levant. Ang Sionismo ay isang kilusan para sa karapatan ng mga katutubo. Isa, itong kilusan ng dekolonisasyon. Tama. Kaya nang inilagay nila ito sa ganoong pananaw at pagkatapos ay tinalakay nila ang lahat ng iba't ibang kapangyarihang imperial na sumakop sa rehiyong ito. Kaya ang mga Romano, ang mga Mamaluk, Mga Babilonyo, ang mga Malmok, mga Krusador. ang mga Otomano. Oo. At pagkatapos, ang idea na muling naitatag ang Israel matapos, alam mo na, ang katotohanang nangyari ito, lalo na nung kasama ang trahedya at mga lagim ng Holocaust. At nanagawa ninyong mabawi ang inyong katutubong lupa at maitayo ang magandang estadong ito. Naisip ko lang, wow, ang galing nun. Parang bigla ko lang napantanto kung gaano yon kaganda. Pero hindi ko pa rin talaga maintindihan. Yung idea na nabuo ko sa isip ko na parang may pantasya ako na ang mga Palestino ay inaapi ninyo. At kaya sa wakas sa tingin ko, pagkatapos ng napakagandang araw namin sa Dead Sea, nagkita kami ng isa ko pang kaibigan at kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa araw na yon at lahat ng mangyari. Sinabi ko sa kanya, mahal ko ang Israel pero nalulungkot ako sa trato ng gobyerno nyo sa mga Palestino. Sabi niya, anong ibig mong sabihin? Sabi ko, ayoko talaga sa gobyerno nyo. Kasi para sa akin, problema ang gobyerno. Parang, Mababait kayong lahat. Pero meron kayong ganitong kakilakilabot. kakilakilabot na gobyerno. Dahan-dahan niyang sinabi, sa tingin mo ba may ginagawa kami sa kanila? At sabi ko, oo. Tapos sabi niya, Daniel, magkaiba sila ng teritoryo, magkaiba ng namumuno. Ang problema ay ang kanilang pamumuno. Eksakto. At dun ko naintindihan. At naisip ko, Diyos ko, grabe, bakit ko naisip yon? Tingnan niyo ang sarili niyo, kahanga-hanga kayong lahat. Parang mga Hudyo na mahal ko sa Amerika, pero nandito kayo sa Israel. Diyos ko, ang tanga ko talaga. Bakit ko ba naisip yon? Kaya siguro patuloy kong inisip na ako lang ang nakaisip ng ganon. Baka ikaw lang ang nag-isip na nang aapi ang Israel ng iba? Tama ka. At pagkatapos, Tama ka. Pagkalipas ng ilang taon, social media. tama ka. Tingnan mo ang nangyari. Wow. Para sa'yo, parang iyon na ang sandali ng pagka-realize mo. Tama ka. Mula noon, iba na ang pananaw mo. Tama ka. Bumalik ka sa Berlin, ipinagpatuloy mo ang buhay mo. Doon din ako nagsimulang magkaroon ng mas maraming kaibigang Israeli. Dahil na yon, naintindihan mo na yon. Eksakto. At mayroong isang pelikula, isang napakagandang pelikula na tinatawag na Sublet. Kasama ang kaibigan kong si Niv Nassim. At iyon ay ginawa ni Ethan Fox. At lumabas yon sa Berlin Jewish Film Festival. Tama. Pumunta ako at tinulungan sila sa publicity. At pinanood ko rin ang pelikula. Kaya mas lalo akong naging konektado sa Israel. Nagkakaroon ng mga kaibigan dito at pumupunta rito para mag-perform. Ang galing naman, oo. At pagkatapos, 7 ng Oktubre. Saan ka nun? At ano nangyari? Paano ka naging isa sa pinaka-epektibong aktivista para sa Israel dahil sa mga pangyayaring iyon? Well, tinatapos ko noon ang isang European tour at nakabawas ako ng 200 pounds. Dati akong sobrang mabigat. Tama yon, pero naidokumento mo rin. Ginawa ko. At kailangan ko rin kasi marami rin akong plastic surgery. Kaya nagpa-facelift ako at Gusto ko kung gaano ka ka-open tungkol sa lahat ng ito. ako'y isang tapat na tao. Totoo yan, talagang wala kang itinatago. Kaya kakadaan ko lang sa pagbabagong ito. At ikaw ba, ang palabas mo ba sa entablado ay tungkol sa timbang mo? Posible ba yon? Hindi, sa tingin ko, ang totoo ay hindi ko alam na sobrang obese na pala ako. Parang hindi mo pinapansin? Parang hindi ko talaga iniisip. Parang wala akong pakialam. Nagtayo ako ng pader sa isipan ko.
Nagtayo ako ng parang, alam mo, ang utak ng tao ay may pambihirang kakayahan para mag-adjust. Para mag-adjust at kasi napakahirap ng buhay at kailangan mong magpatuloy. Kaya gumagawa ka ng paraan para kayanin at hindi pansinin ang ilang problema. Sa palagay ko, karamihan ng mga biro ko ay tungkol sa paglabas at pakikipag-hook up sa mga Turkish daddy sa kakaibang bar sa Berlin tuwing 10 oras ng gabi. At ako naman ay isang malaking matabang lalaki. Kaya sa tingin ko, hindi ko rin sinasadya na yun ang naging nakakatawang bahagi. Tama ka dyan. Hindi ko namalayan na mataba na pala ako. Diyos ko. At kaya ikaw, Ikaw, sige, kaya na-desisyon ka, pumayat ka ng sobra. Oo, nagbago ka na. Ngayon, guwapo ka na. oo, at sa tingin ko, ang tumatak din sa akin tungkol sa pagbabago ay yung mga kaibigan kong Israeli at mga kaibigan kong Hudyo ay sobrang sumuporta sa akin. At kahit nung mataba pa ako, mahal pa rin nila ako at napakabuti nila sa akin. Yung lahat ng gwapang bakla sa Israel. At yung iba, hindi? Oh, ganun nga. Parang napansin ko na maraming tao na ayaw makitang umaasenso o nagtatagumpay ang iba. At habang lalo akong umuunlad at mas nagiging ako, at habang mas nagbabago ang itsura ko, marami sa mga tao sa buhay ko ang hindi natuwa para sa akin. Na may sama ng loob? Laging nandyan ang mga Israeli kong kaibigan at tinulungan akong malampasan yon. At sa tingin ko, ang koneksyon ko sa Israel at ang pagsisimula kong magkaroon ng mas espiritual na koneksyon sa sarili ko at maabot ang aking potensyal, sa palagay ko yon ang nagsilbing emosyonal na sandigan ko noong panahong yon. Kaya nung nangyari ang Oktubre, 7 tinatapos ko ang tour na ito at nagpaplano akong lumipat sa Estados Unidos. 1 taon akong nagtrabaho para maayos ang O1 visa ko at itatanghal ang palabas ko sa Off-Broadway. Ayos. Kaya talagang nabigla ako at natakot at kinukuha ko lahat ng impormasyon dahil marami akong kaibigang Israeli. Iyon ang ipinapakita ng algorithm sa akin. Tinatanggap ko ang impormasyon at ibinabahagi ko rin. Napansin ko kung gaano kakaiba ang reaksyon ng mga tao. Tapos nakita ko itong isang lesbian ang kilala ko sa Brooklyn, yung babaeng may kulay ubing buhok na nag-post ng pro-Hamas. At agad-agad napansin ko kaagad yon. Naisip ko, ang weird naman nito. Anong ginagawa mo? Parang mga Islamista ito. Bakit ka panig sa mga Islamista? Kinuha ko ang telepono at lumabas sa kalsada. At hindi ko namalayan, hindi ko talaga ito naisip. Pero literal akong gumagawa ng video na ito mula sa Death Strip, kung saan naroon ang Berlin Wall. Ginawa ko ang video na ito para punahin sila. At nagdesisyon ako parang, ipopost ko ba ito o hindi ko ba ito ipopost? At naisip ko, alam mo yon, kung babagsak man ako, babagsak ako kasama ang mga Hudyo. At ipinost ko ito. At pagkatapos, sa loob ng 5 araw, nasa New York na ako. Sinisimulan ang bago kong buhay kasama ang 2 unang viral na video na ginawa ko. Isa sa Berlin, isa sa Amsterdam. At namumuhay ako, hindi ko alam nun, sa isang komunidad ng mga Hasidic sa Crown Heights, kung saan pinakamaraming Hasidic at Orthodox na mga Hudyo sa New York. At biglang nagbago ang buhay ko. Nakilala ko ang maraming bagong tao at mga komedyanteng Hudyo. At nauwi akong mapabilang sa isang buong bagong mundo. Ganun ang nangyari. Akala ko lilipat ako sa New York para makipag-date sa mga gwapong lalaki at mag-comedy. Pero nauwi ako sa gitna ng geopolitical na alitan. At lahat ng mga lola na Hudyo ay pinakamalaking tagahanga mo. Tama. Nasa New York ka na at may mga bagong tagahanga ka na, kasama ako, tama? Kaya nakita ko itong cute na baklang lalaki na, alam mo yon, nagsasalita ng may sense at nakakatawa pa. At nilalait ang mga tangga, yung mga woke at queer na tangga na nagkapanggol sa mga Islamist. Anong nangyari? At napunta ka bigla sa gitna ng Haredyville. Sa totoo lang, naging interesante kasi hindi ko talaga naisip kung gaano kalalim ang pagkaka-brainwash ng mga tao at habang lumilipas ang mga buwan, lalo lang lumalala ang sitwasyon. Kaya naman parang napasok ako sa isang ideological na digmaan. Nakakatuwang balikan na sa pagiging inosente ko
Hindi ko alam na nailalagay ko pala sarili ko sa panganib. Pero ito rin ang nakatulong sa akin. Siyempre. Dahil nga, kung paano naglalagay ng mga pader ang isip natin. Parang hindi ko talaga inisip na ang ginagawa ko ay napakapambihira. Para lang akong nagsasabi ng totoo. Kapag bumabagsak ang moralidad ng lipunan, nagiging anyo ng pagre-rebelde ang pagsasabi ng totoo. At katapangan. Kaya kailan mo nagsimulang maintindihan na ang ginagawa mo ay talaga palang salungat sa nakasanayan, matapang, at maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan? Na nagsimula akong maimbitahan sa mga event sa UN para sa misyon ng Israel, ang una ay ang talumpati ni Mossab Hassan Yusuf. At ang pangalawa ay kay Sheryl Sandberg. Sino ang nag-iimbita sa iyo? Mga konektado sa Embahada ng Israel. Kaya sa puntong ito, naiintindihan mo na ba nagiging usap-usapan ka na sa ganitong uri ng labanan ng mga naratibo? Hindi pa hanggang matapos ang event ni Sheryl Sandberg dahil doon ko lang na-stream ang maraming testimonya sa aking Instagram stories. Wow! At talagang sinusubukan ng mga tao na pigilan ang pagkalat ng impormasyon tungkol sa ika-7 ng Oktubre. Lalo na sa usaping panggagahasa. At tama. Kaya nung mga panahong yon, tinamaan ako ng matinding paninira ng pagkatao mula sa ilang particular na queer influencer na patuloy na napapakalat ng anti-Israel na propaganda. Mga kakilala, nakatrabaho o mga estranggero lang sa ecosystem na yon. Tama. Dahil hindi ako Amerikano at nanirahan ako sa Europa, Hindi yon ang mundong ginagalawan mo dahil hindi ka kabilang sa queer comedy community. wala akong alam. Hindi ako kasali sa politika. Isa talaga akong artista. Palagi akong, alam mo na, nabubuhay sa aking imahinasyon. Ano ang tema ng komedya mo? Nagpe-perform ako, gumagawa ako ng iba't ibang maikling sketch. May sketch series ako na sikat sa Netherlands, kung saan gumanap ako bilang isang Hollands na lalaki. Nagkaroon ako ng web series na It's Berlin, kung saan gumanap ako bilang hipster mula sa Berlin. Tama. Kadalasan, ang nilalaman ko ay tungkol sa pagganap ng iba't ibang karakter at paggawa ng nakakatawang monologo. Alam mo, habang pumapayat ako, parang nabago ko rin ang aking... Yung format ng ginagawa ko ay nabago, na ang layunin ay maging isang power gay. At habang nakakabuo ako ng bagong fanbase, Ginagawa mo ba ito ng may halong ironya, yung power guy na bagay? Oo, kasi naging ironic na rin sa dulo. tama. Kaya sa tingin ko, ang ideya ng pagiging power gay ay parang ideya ng pagiging isang bon vivant. Isang tao na malayang gumagalaw sa magagarang internasyonal na social circles, tagapagbantay ng kultura. Alam mo na, isang matagumpay na gay na lalaki. Alam naman natin lahat kung ano ang power gay. Kaya mula sa pagiging obese at pagkakaroon ng problema sa alat, naging isang power gay ako. Habang nagtutour ako, nagpe-perform ako na parang gumagawa ng short comedy videos. Bilang si Power, isang power gay sa iba't ibang lungsod na may maraming sanggunian sa klase ng mga gay bar at pamumuhay. Mga ginagawa ng mga bakla sa Antwerp o kahit sa Brussels, parang nagpo-portray lang ng iba't ibang karakter. Doon din ako nakakakuha ng bagong tagahanga kasi sinusundan ka ng mga power gay doon. Tama, natatawa sila. Oo, kaya bigla na lang, ibinabahagi ko na lahat ng impormasyong ito na una sa lahat, hindi naman na-access ng mga tao. At hindi sila naniwala dahil may kampanya ng pagpapawalang bisa at pagtanggi dito. Tama. At naganap ang lahat ng iyon sa napakaikling panahon lang. At kaya itong impormasyon, gusto ng mga tao na itago ito at gusto rin nilang siraan ang aking pagkatao at sirain ako. At kaya sa loob ng linggo, ganun ang nangyari. Sa tingin ko, pagkatapos ng kaganapang yon, may masasamang isinulat tungkol sa akin at lahat ng taong may galit sa akin sa buong buhay ko ay nagsilabasan. Hindi naman sila biglang nagsilabasan, lalo na ngayong payat at cute ka na. Tama. So, sige, naistorbo ka ba nito? Nagulat ka ba dito? Nasaktan ka ba? O nakaramdam ka ba ng sakit dahil dito? Hindi. Nagsimula na ako ng bagong buhay, kaya nagpapatuloy na lang ako. Ang galing naman nun. At pakiramdam ko, parang inilagay ako ng Diyos sa lugar na ito, sa panahong ito.
Alam mo yon, yakapin na lang natin ito. Diyos ko, tara, gawin na natin ito. Nakaramdam ako ng awa dahil maraming nagawa ang mga babaeng Hudyo para sa mga baklang lalaki noong AIDS epidemic. Hanggang ngayon. At yung mga babae na pinaka-vocal pagdating sa pagkuha ng HIV treatment at pag-aaral at pangangalap ng pondo para dito, mga tao yon tulad ni Elizabeth Taylor. Ooh. Mga tao yon tulad ni Marianne Williamson, kahit medyo kakaiba na siya ngayon. Malaki ang ambag niya sa pag-setup ng food delivery. Malaki talagang nagawa ng mga babaeng Hudyo para sa komunidad ng mga bakla. Ooh. At Sign of Will and Grace, Alam mo, yun ang tungkol dun. Tungkol yon sa isang babaeng Hudyo na matalik na kaibigan ng isang baklang lalaki. ooh. At nung nasa event ako na yon, nakita ko roon si Deborah Messing. Diyos ko. Sa akin bilang batang baklang Canadian na lumalaki, alam mo na. At makita si Grace. At makita siya doon. At nandun ako para suportahan siya. Para sa akin, pakiramdam ko ito ang perpektong papel para sa akin sa mundo. Wow. At pagkatapos ay hinarap ko ang lahat ng kasamaan na ito. Kaya parang pinanindigan ko na lang. Meron akong isang uri ng katatagan. At nagpatuloy lang ako. At gusto ko pang matuto. Kaya alam mo, kahit gaano ko kamahal gawin ang palabas ko, nagpasya akong magpahinga muna. Una, dahil hindi ligtas. Kailangan namin maglagay ng metal detector sa palabas. Yung live stand-up mo. Nung pinalabas ko ang show ko off-Broadway, kailangan namin ng security na may metal detector. Diyos ko. Gusto ko ring tumulong sa mga bihag, kaya naglaan ako ng oras magsalita sa iba't ibang event tungkol dito. May sakit din ako noon. Kaya nagkaroon ng 6 na buwang panahon na, alam mo na, tumutulong ako sa mga bihag. Pero sabay rin akong humaharap sa ilang problema sa kalusugan. Nagkaroon ako ng pancreatitis at tinanggalan ako ng abdo. Ay, Diyos ko. Madalas mangyari yan kapag malaki ang nabawas sa timbang. Ay, grabe. Kaya nagsimula ulit akong gumawa ng palabas sa huling bahagi ng 2024. Ngayon, may bago na akong palabas. Napanood ko ang palabas mo sa Tel Aviv na sobrang nakakatawa. At tapat kong nire-rekomenda. Napanurin ninyo ang palabas na ito dahil naniniwala akong talagang maiintindihan ninyo. Hindi lang ang pag-iisip ng mga woke, kundi pati na rin ang pag-iisip ng Israeli woke left na ngayon ay talagang kakaunti na lang. Nagawa mo pa ring makisabay at maintindihan sila, kaya para sa akin nakakatawa talaga ito. Kung may pagkakataon, panoorin ninyo ang palabas ni Daniel. Kaya Daniel, nakikita mo ba ngayon kung ano ang nangyayari sa mundo? Ngayon na nandito ka pagkatapos ng Oktubre 7. Nandito ka na ngayon. Dumating ka rito ilang linggo bago magsimula ang digmaan na ito. Nakikita mo ba na may nagbabago, gumaganda? Bigyan mo naman kami ng kaunting pag-asa mula sa loob. Tinitingnan ko ang social media at minsan pakiramdam ko ay nagbabago na ang ihip ng hangin. May mga araw na pakiramdam ko lumalala ito. Nakikita natin ang anti-Semitismo sa mundo, mga insidenteng naglalagay sa panganib at kumikitil ng buhay ng tao. Sa tingin mo ba magkakaroon ng anumang uri ng pananagutan? Pakiramdam ko minsan lalala muna bago gumanda. Kailan kaya natin mararating ang pinakamababa? Tama. Sa tingin ko, alam mo, nakapunta na ako rito. Nandito ako siguro mga 6 na linggo noong 2024. Ooh. Nandito ako ng 4 na buwan, 2025. Ooh. Kaya sa tingin ko na, isa sa mga problema ay napakahirap ng digmaan sa impormasyon. Dahil para mapanatili nila ang mga kasinungalingan, kailangan nilang maglaan ng sobrang effort dito. Oo, at isa itong napaka-epektibong sistema. Pero ang banayad na impluensya ay parang paghuhugas ng otak. Ooh. At kaya naman, bawat isang podcaster na isang independenteng mamamahayag. Alam mo, kailangan talagang matindi at malawak ang pagkabihag sa ideolohiya sa magkabilang panig ng politika para gumana ito. Dahil ang katotohanan ay nasa harap lang ng lahat. Kailangan lang talagang magising at mamulat ang mga tao. Hindi ako sigurado kung paano mangyayari yon. Sa tingin ko, nailatag na natin ang pundasyon, alam mo yon, dahil matagal na tayong bumubuo ng mga talaan ng impormasyon. Kaya iyon ang parang naging plano ko. Alam ko kasi na hindi naiintindihan ng mga tao kung ano ang nangyayari ngayon.
Pero sa kalaunan, habang nagpapatuloy ang digmaan at lahat ng mga teroristang proxy ng Islamikong Republika ay tuluyang nasisira. Amen. At magkakaroon ng, alam mo na, revolusyon sa Iran at meron tayong, sana, si Shah ay lilitaw bilang isang pinunong pampolitika upang tumulong sa pagbuo ng pansamantalang gobyerno para sa demokrasya. At matatalo ang Hezbollah at ang mundo. Ang aktual na kalagayan sa gitnang silangan at sa geopolitika ay magbabago. Hindi ko alam kung kakayanin ng tao manatili sa ganitong ilusyon magpakailanman. Kailangan nito ng napakarami, lalo na't nakakalap na tayo ng napakaraming impormasyon at nariyan ng ito para tingnan at alamin ng mga tao. Oo, pero di ako sigurado kung tungkol lang ito sa impormasyon. Sa tingin ko, tungkol ito sa pagsira ng impormasyong iyon. Mas marami sila, pero hindi yung dahilan dahil lagi tayong mas kaunti. Estratehiya at paglalabas ng impormasyon ang mahalaga. Pero pakiramdam ko rin, baka pati ikaw, na sa huli ang mga ekstremista sa mga bansang ito ay lagi rin nilang ilalantad ang tunay nilang sarili. Ang mga ekstremista, sa totoo lang, hindi kayang pigilan ang sarili nila. Hanggang isang punto lang makakatulong ang takiya, lalabas din ang tunay na kulay tulad noong 9/11, sa tingin ko, mauulit pa ito. At baka magising na ang mundo. O alam mo, baka masyado na malalim ang suicidal empathy ni Gad Saad. Parang bulok na talagang utak na yon. Umaasa ako magkakaroon ng malaking pagbabalik ng Kristyanismo. Sa tingin ko, nakikita na natin ito. Alam ko na sa UK, alam mo, tumaas ng 100% ang pagbili ng bagong tipa ng Biblia. Kailangan natin ng mga Kristiyano. Oo, kailangan na natin. May magagandang pagpapahalaga sila. Ooh. Kasi kung iisipin mo ang mga pangunahing turo ng Kristyanismo, alam mo, tinuturoan ka nilang magpatawad sa mga tao. Ooh. Tinuturuan kang bumuo ng relasyon sa Diyos, humingi ng kapatawaran, iproseso ang emosyon, at makahanap ng komunidad. Minsan, kapag nakikita ko ang mga kakaibang protesta ng Marxista, parang gusto lang talaga nilang mapabilang sa isang grupo. Sa tingin ko, tama ka. Pakiramdam ko may kakulangan o puwang talaga. Ang puwang na yon ay dahil hindi na umiikot ang buhay sa komunidad at dati namang ang komunidad ay umiikot sa simbahan. At ang pumalit ay isang bagay na napakalason na tinatawag nilang woke brain rot. Para sa akin, ito ang epekto ng kawalan ng simbahan, Diyos at komunidad sa buhay mo, mga bagay na nagpapalakas sa mga Hudyo. Sang-ayon ako sa iyo. Pero nag-aalala ka ba sa nakikita natin sa ilang bahagi ng mundo ng Christian podcasting? Yung parang pagbabalik ng lumang estilo ng antisemitismo? O sa tingin ko, yung kasuklam-suklam na paratang na gumagamit ng dugo ng Kristiyano ang mga Hudyo at ang kasuklam-suklam na anti-Semitism ng Kristiyano ay talagang hindi matitiis. At talagang hindi kaaya-aya. Lalo na dahil pagpunta sa Israel at nagkakaroon ng pagkakataon na mapuntahan lahat ng banal na lugar ng mga Kristiyano. Alam mo yon, mas napapalapit at mas napapalalim ka sa Biblia at sa kasaysayan na yon. Sang-ayon ako. Kaya umaasa ako na sana kapag nagkaroon ng normalisasyon, kung makarating tayo sa punto na mas mapalawak pa ang Abraham Accords at magsimulang umunlad ang mga Kristiyano sa Lebanon at Syria. Ooh. At muling dumadami ang pagpunta ng mga Kristiyanong iyon sa Israel o marahil ang pagdating dito ng mga Kristiyanong Breton. Sa tingin ko, ang turismo ng mga Kristiyano sa Israel at ang muling pagwusbong ng Kristiyanong Sionismo ay maaring maging isang bagay na tunay na makikinabang ang mundo. Sang-ayon ako. Sa palagay ko, matapos ang digmaan at maputol ang ulo ng ahas na Islamic Republic of Iran, ilalatag nito ang pundasyon at magbubukas ng pinto para sa muling pag-usbong. Sa tingin ko, ang pinakanakuha ko talaga mula sa panahon ko sa Israel ay, alam mo, kapag nandito ako, pakiramdam ko ay kaya kong maging ako talaga at lubos kong maabot ang aking potensyal. Lahat ng tao dito ay namumuhay ng masigla. Ooh. Kahit sa palabas ko, minsan naiirita ang ibang tao na palagi kong pinag-uusapan ng anti-Semitismo sa labas ng Israel. At sinasabi ko, pero kailangan ninyong malaman ito. Pinaplano ng mga taong ito na patayin tayo. Sa loob ng 2 taon, hindi malabong mangyari. Posible talaga na si AOC ay maging kandidato
sa entablado ng DNC. Biyaya iyon para sa Partido Republikano kung ako ang tatanungin. Pero isipin mo siya na sumisigaw, ang una kong gagawin bilang presidente ay wasakin ang Zionistang entidad at lahat ng nakakafiya ay tatayo at sisigaw. Rara! Parang lahat dito sa Israel ay kumakain ng falafel, naglalaro ng kickball sa tabing dagat, at sinasabi, Tikkun Olam, hanapin ang liwanag. Itong mga siraulo ay balak tayong pasabugin. Kailangan ko silang sabihan. Daniel, walang nagsasabi nito sa kanila gaya mo. At napakapalad namin dahil dito. Maraming salamat sa pagiging kaibigan. Maraming salamat sa pagsuporta sa Israel. Alam mo, pwede kang tumira dito kahit kailan mo gusto. Baka dito mo matagpuan ang tunay mong tahanan. Gusto kong buuin ang Galya. Galia, simulan na natin ito. Sinasabi ko, maraming bakla ang kailangang umalis ng Europa. Kailangan nating buuin ang Galya. Diyos ko, dapat siguro tayong magsimula ng kampanya. Dapat tayong mag-aproba ng 10,000 visa. Dapat tayong maging kanlungan at tahanan. Tama. Sang-ayon ako dyan. Mga makapangyarihang baklang tumatakas sa radikal na Islam. Magiging interesante yan. Daniel, maraming salamat talaga. Salamat, Blur. Ikaw ang the best. Salamat!